Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to, sinampal ng ebidensya, Senator Amy Marcos umamin na. President BBM Lisa Tamban nataranta. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan mula po rito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, no, baka sabihin naman po ng iba na itong pag-react ni Senator Amy Marcos ay pagiging pro Duterte pa rin. Nako. Eto mga kababayan, parang iba kasi yung ano ngayon ni Senator Amy Marcos, ha? Talagang harapan, lantaran po ang kumbaga pagsampal ng ebidensya, no? Dito sa administrasyong ito. Dito nga po sa rice importation. Ito mga kababayan, pakinggan po natin. Sama-sama at sabay-sabay po nating pakinggan at panoorin ang video ito at bigyan ng komento. Ito na po. Pag-usapan natin ito po, no, hindi na po masikmura ni Senator Amy, kapatid mismo ng Pangulo ng Pilipinas. Lalo na po itong naisip nilang solusyon, no? Solusyon po dito sa mataas na presyo ng bigas. Magugulat po kayo. Ako, nagulat din. Sabi ko, nagulat. Ayan po, no? Sabi po ni Senator Amy, hindi ko naman na masikmura ito. Ito po, basahin natin yung kanyang mismong wordings niya. Ayokong lagi niyo akong ginagawang kontrabida. Ito, address niya to sa BBM supporters, di ba? Ayokong lagi niyo akong ginagawang kontrabida, pero hindi ko naman masisikmura ito. Ano yung hindi niya masisikmura? 15% na lang ang taripa ng imported na bigas, baboy at iba pa hanggang 2020. Dito ako nagulat, no? Ang nilulutas ninyo, problema ng presyo ng bigas, no? Nung ba panahon ni Duterte, mababa ba yung taripa? Hindi. Bakit hindi? Pero hindi ganito kataas yung presyo ng bigas. Oh. Ibig sabihin, mga kapatid, no, sa bigas muna tayo mag-focus Ibig sabihin, hindi yan yung problema talaga, yung taas ng taripa. 'Di ba? Ang taripa po, yan po yung pinapatong ng taxes. 'Di ba? Para yung competition maging fair sa atin, kasi kung hindi mo lalagyan ng tax yung mga galing sa ibang bansa, kawawa yung mga magsasaka natin. Ang pinagtataka ko, bakit nyo isasamang bababaan ng tax yung pumapasok na karne ng baboy? At iba pa sabi, hindi ko alam kung ano yung iba pa hindi naman mataas na yung presyo. Hindi naman umaangal na yung mga tao sa presyo ng baboy. Papatayin nyo lang, tama si Senator Amy, tuloy natin. Di lalamunin ng mga imported ang palengke. Paano na mga lokal na magsasaka? Ano ito? Inudyukan ba natin sila magpakamatay na lang? Di ko maintindihan, makukuha pa ba ito ng dasal? Tignan nyo, may ibang pinahihiwatig si Amy Marcos. So yan mga kababayan, grabe po itong mensahe, no? Sa atin, no? Hindi lang sa atin, pati sa gobyerno, sa administrasyon, sa kapatid niya. Mensahe po ni Senator Amy Marcos. Gusto niyo bang patayin yung ating mga magsasaka? Tama po mga kababayan, kasi kapag 'di ba, pag mababa na po ang taripa, ibig sabihin po mga kababayan, mas marami po ang pwede nilang i-import, 'di ba? Pag marami po ang bigas, so karne na galing sa ibang bansa, di bababa po ang presyo. Na-achieve nga nila yung presyo mga kababayan, na-achieve po nila, let's say na lang po, na-achieve po nila yung goal nila na magkaroon ng yung pangarap nila.
na magkaroon ng 20 pesos na kilo ng bigas. Dahil sa pag-i-import nila at binabaan na nga nila ang taripa. Ano po ang mangyayari sa susunod mga kabayan? Kawawa po yung ating mga yung ating mga farmers. Bakit? Napakalaki po ng kanilang ginagastos. Sa pagtatanim po ng palay at kung ano-ano pa dito sa ating bansa. Nandiyan pa ang mahal na abuno at iba-iba pa para mapalakihan ng malusog at di ba? Tapos ibebenta mo lang kasi kailangan mo kailangan mo kompetensya na sa market. Marami rin magre-react ngayon, di ba? Sabi nyo noon, gustong-gusto nyo talaga na magkamaroon ng 20 pesos na kilo ng bigas. Oo nga. Pero hindi naman ganito yung inaasahan natin, mga kababayan. No? Hindi naman ganito na halos i-wipe out mo na lang yung produkto ng Pilipinas at mag-import na lang tayo. Ano mo na lang, parang gusto mong ibasura na yung Pilipinas. Ganito ba? Akala ko ba mahalin mo ang Pilipinas? Mahalin mo pala yung ibang bansa kasi importation pala yung gusto ninyo. So kayo mga kababayan, ano po ang masasabi niyo dito? Pabor ba sa Pilipinas ang importation? Or pabor lang sa ilang tao na pwedeng makinabang at tumaba ang mga bulsa sa importation? Tapos, parang hindi na kaya ng dasal. Ano na kaya ang gagawin namin? Ikaw na magsabi, Senator Amy. Baka may suggestion ka na gawin sa gobyerno ng kapatid mo. Magkano yung kilo ng bigas kay Duterte, hindi naman niya binababa yung taripa. Ibig sabihin, hindi po yan, may nakakaano, no? Na, di ba, ang una ninyong solusyon ang una ninyong nakita noon, may mga nag-hoard ng bigas, di ba? Kaya tumataas yung presyo. May mga hinuli nga kayo. Bakit wala nakulong kasi doon? Kinumpiskay niyo yung bigas, pinamigay niyo yung bigas. Pero wala pong nahuli. Walang may-ari ng bigas na yun. So yan mga kababayan, ito po yung gusto nilang iparating sa taong bayan. No? Ito, opinion lang mga karibin natin. Sige, hayaan nyo kaming mag-import. At pababayaan rin natin yung mga hoarders dito. Ay yung mga smugglers ng bigas. Kasi, tingnan nyo, pag seryosong usapan, pag seryosong issue na may para sa kapakanan ng taong bayan, hindi po nila siniseryoso. Ang siniseryoso po nila ngayon ay siraan ng mga Duterte. Imbis na imbestigahan po ito. Ito na nga lang po mga kababayan. Dapat tanungin po ng Kongreso, ng mga senador, bakit kailangan nating babaan ang taripa ng bigas? Diba? Para maungkat kung ano ba talaga ang dahilan ng mga smuggling na yan. Diba? At para mapag-usapan muli. Diyan sa Kongreso. Diba? In-stop nga nila Yung, diba? Iimbita na sana noon In-stop pa. Sayang naman. Ito nga po yung sinasabi ko kanina. Na pag seryosong usapan or issue para sa kapakanan ng taong bayan, wala po silang pakialam. Hindi lang po bigas, no? Yung PCSO, inaano talaga ng taong bayan na sana may managot dyan sa mga misteryong nangyayari sa PCSO. Dito naman sa bigas, sana mahuli po yung mga nag-smug ng yung mga smug. Di ba? Pero wala po silang ginagawa. Instead, doon po sila. Doon po sila magpo-focus sa mga Duterte. Walang hinayot. Walang may-ari nung ang lalaki po nung mga tambakan ng bigas na yun. Di ba yan yung sinasabi nyo nung una? Bakit nyo biglang ibababa ngayon yung taripa? Yung pagbaba po ng taripa, ang ibig sabihin po niyan, bawas po yan sa tax na nakukuha ng taong bayan.
No? Imposibleng walang may-ari. Kalokohan po yun, walang may-ari nun. Ibig sabihin, kinumpiskan niyo yung bigas dahil illegal yun. May illegal silang ginagawa. Yung may-ari ng bigasan, di ba yan lang nung una, tapos ngayon mapupunta na sa taripa? Posible talagang bumaba ang presyo ng bigas, pero ewan ko, hindi na nga masikmura ng kapatid. Kapatid. Then mga kabayan, hanggat ito, opinion ko lang po ito hanggat ewan ko lang kung baka magkaparehas po tayo ng opinion, thank you po. Ba? Hanggat na mayroon importation mga kababayan, mayroon ding smuggling na nagaganap diyan posible po 'yan, di ba? Kasi for example, o-order sila ng ganito. O tapos si Panyero makikisabay ng ganito, di ba? Di lusot na. Ano mga kabayan, anong masasabi niyo diyan, ha? Dapat talaga wala na lang importation eh. Kung ano ang meron tayo, yun na lang. Para magtanim naman magtanim na ang lahat, 'di ba? Kahit mahal na nga ngayon eh. 'Di ba? Mahalin mo ang Pilipinas. Ito na nga, mahal na ang Pilipinas eh. Mahal na ang mga bilihin ng Pilipinas. Tapos nagagalit pa kayo na yung iba, nako po, naga-abroad. Pa yan, yun po yun eh, di ba? Sinasubsidize po yung binibigay po yun sa magsasaka para makapag-compete sila. Ang sakit sa ulo, no? Yun na lang eh. Yung marami tayong problema, pero busy lahat sa Kongreso, sabay-sabay, 3. Lahat yun, direkta si Duterte. War on drugs, gentleman's agreement, tsaka tong EJK, tsaka yung Parmali. So, yan kasi mga kabayan, Akala ko ba hindi kayo magiging utak dilawan? Ugaling dilawan. Lahat ng problema nyo ngayon isisisi nyo sa mga Duterte, sa past administration. Ano ba kayo? Nung panahon naman ni dating Pangulong Duterte, wala namang ganito. Meron po noon katahimikan. Ngayon kayo na magsalita mga kababayan, kaya nga po mga kababayan hanggat may importation, kawawa po ang ating mga magsasaka. Baka matulad po nung may nakakita po kasi ako sa Facebook. Yung isang magsasaka, no? Yung pananim niya po is mangga. Itinapon na lang kasi wala nang bumibili. Di ba? Sayang. Baka ganun po ang mangyari sa mga bigas natin dito sa Pilipinas pag magpatuloy po ito hanggang 2028. Na sa bagay, pabor para sa mga Pilipino kasi matutupad na. Baka maging 10 pesos na lang ang kilo ng bigas. Kasi mag-import na yan eh. Plus yung ano pa ng mga magsasaka natin dito. Kaso nga lang, mga karibyo natin, baka wala nang baka wala nang magtanim ng palay. Kasi baka bumili na lang lahat, wala naman nagtatanim. Paano yan? Baka makalimutan ng mga Pilipino ang magtanim dahil sa importation ng bigas. Pero pabor sa ating lahat kasi bababa ang presyo ng bigas. Hindi pala lahat. Hindi pala lahat kasi yung mga magsasaka natin, yung mga pamilya nila, ay wala na. Wala na po silang kikitain. Ba? Baka mag-stop na yan sa pagsasaka. Or ikonsumo na lang nila yung kanilang mga ani. Magtanim na lang ng sapat para sa pamilya. Hindi na magtatanim para sa bayan. Opo. Mahalin mo pa rin ang Pilipinas, mga kababayan. Well, anyway, mga karibyo natin, ano man po ang inyong reaksyon patungkol sa video ito. Comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po dito. Right?
Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.